aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come and take my heart and soul. God, I'm giving you control. I'm handing over everything to you. This cross before my eyes is offering me life. I'm trading every doubt and every fear, all to know your presence with me here. 'Cause I will trust you and obey. I'll follow you, Lord, in every way. I wanna live for you, living out every word you say. I know it's what your heart adores. When I lay my life down to follow yours, I wanna live for you, living out every word you say. I will trust you and obey. Let every move you make define my excited. With you I know I'll never walk alone. The greatest love my heart has ever known. 'Cause I will trust you and obey. I follow you, Lord, in every way. I wanna live for you, living out every word you say. I know it's what your heart adores. When I lay my life down to follow yours, I wanna live for you, living out every word you say. I will trust you and obey. Whatever the
whatever the sacrifice. I'll go when you call, I'll wait for you, Lord. Your presence is my reward. 'Cause I will trust you and obey. I'll follow you, Lord, in every way. I wanna live for you, living out every word you say. I know it's what your heart adores. When I lay my life down to follow yours, I wanna live for you, living out every word you say. 'Cause I will trust you and obey. I will trust you and obey. I'll follow you, Lord, in every way. I wanna live for you, living out every word you say. I know it's what your heart adores. When I lay my life down to follow yours, I wanna live for you, living out every word you say. I will trust you and obey. Magandang umaga po sa inyo. At sa atin pong record ay ngayon po yung ika-24 na online service po. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Iyong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko
Lord Jesus, salamat po sa araw na ito. Salamat sa buhay na bibinigay ninyo. Salamat po, Jesus, sa mga kwento na maririnig namin. Bigyan mo po kami ng katinuhan upang maunawaan ang iyong salita. Patawad po, Lord Jesus, sa aming kasalanan. Salamat, Lord Jesus, sa pag-ibig ninyo sa amin. In Jesus' name pray. Amen. Magandang umaga, mga bata! May nakikita ba kayong kakaiba sa akin ngayon? Hulaan nyo nga? Napansin nyo ba? Oo, may suot ako sa aking ulo. Ano ba ang tawag dito? Ito ay corona or crown in English. Ang crown ay kadalasang isinusuot ng hari o reyna. At simbolo ito ng estado at kapangyarihan ng namumuno sa isang kaharian. Kaya ko suot ang korona na ito dahil ang kwento natin ay tungkol sa isang hari. May inimbitahan akong kaibigan upang mag-storytelling sa atin this morning. Pakinggan niyo siya, ha? Hello mga bata! Ako nga pala si Kuya Joseph. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa isang hari na nagkasakit. Ang pangalan niya ay Ezekias. Sa kaharian ng Huda, may isang mabuting hari na nagngangalang Ezekias. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon siya ng malubhang sakit. Pinapunta ng Diyos ang isang propeta na nagngangalang Isaias para sabihin ang masamang balita. Haring Ezekias, pinasasabi ng Diyos na ilagay mo sa ayos ang iyong kaharian. Di ka na raw gagaling, ika'y mamamatay na. Dahil sa narinig ng hari, siya'y nanalangin agad sa Diyos at sinabing, O Panginoong Diyos, naway alalahanin ninyo na pinaglilingkuran ko kayo ng tapat. Sinikap kong gawin ang iyong pinagagawa sa akin. Tunay na nalungkot ang hari at humagulgol. Bago pa lumabas ng kwarto ang propetang si Isaias, kinausap siya ng Diyos. Sabihin mo ito sa hari. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko na ang iyong mga luha. Ika'y aking pagagalingin at ika'y mabubuhay pa ng 15 taon. Sinabi ng propeta sa hari at siya'y bumangon at nagpasalamat sa Diyos. Ayan, ang galing di ba? Tunay na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at kaya niyang pagilingin ang mga may sakit. Siya ang ating great healer. Kayo ba mga bata, meron ba kayong kilala na may sakit? Kung meron man, sabayan ninyo akong manalangin para sa kanila. Sige, tayo ay mag-pray. Saglit, ipikit natin ang ating mga mata. Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Kami po ay humihiling ng kagalingan po para po sa mga may sakit naming mga mahal sa buhay at gayon na rin po sa aming mga classmates at gayon na rin po sa aming mga teachers na meron pong karamdaman ngayon. Amin na rin pong dinadalangin yung mga may COVID na pinagdadaanan po ngayon. Sana po pagalingin nyo rin po sila. Naniniwala po kami na kayo po ang aming great healer, Father God. Maraming salamat po. Ingatan nyo po kami palagi at ang mga mahal po namin sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan mga bata, patuloy natin ipanalangin ang mga may sakit
at panghawakan natin si God na ating ultimate healer. Salamat sa pakikinig sa akin ha. Ingat kayo palagi. Paalam! Maraming salamat po, Kuya Joseph, sa pagbahagi sa amin ng kwentong iyan. Tandaan natin na kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon. Siya ang ating great healer. Ngayon naman, para sa ating memory verse, narito ang ating mga kaibigan mula sa Tumana. Ayan! Maraming salamat sa pagbibigay ng actions para sa ating memory verse. Mga bata, tandaan na maaari nating lapitan si God tuwing meron tayong problema o kaya naman kung tayo ay may sakit. Sana next Sunday, kasama namin ulit kayo ha! Takits tayo! Paalam! Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin ngayong linggo tungkol sa pagpapagaling. Salamat din po sa mga iba't ibang pamilya na gumaling sa kasakitan. Patuloy ninyo pong bigyan ng kalakasan ang aming mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar at ang mga sakit ay patuloy din pong gumaling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Alam ko po na excited tayong umawit na may pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 136 verses 1 to 3. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Sama-sama po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are
is your love for me. How wide, how deep, how deep, how great is your love for me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How wide, how deep, how great is your love for me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Mapagpalang araw po ng pagsamba sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po, tayo magkakasama na naman sa kabutihan po ng Diyos sa buong sanlinggo. At ito po, worship natin siya in His goodness and His faithfulness. And of course, being our God, nandun po ang ating pag-uukol ng sama-samang pagpurit pagsamba sa Kanya. Allow me to read to you a portion of the scriptures bilang panibukas po ng ating sama-samang panalangin. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 1, mula sa verse 3 hanggang 6. Wika po niya, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Hallelujah. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Manalangin tayo, mga minamahal. Magandang araw po ng pagsamba sa inyo, aming Diyos. Natatangi nga po ang araw na to, bagaman dapat ay araw-araw, oras-oras, nandun kami sa diwa ng pagsamba at pagpupuri sa iyo, sa anumang ginagawa namin, sa anumang dako kami naroon. Practically every day of our life, we can do things in worship to you. At salamat po, katulad kay Pablo, mayroong paghahayag, nananalangin siya para sa mga mananampalataya sa Pilipos na mayroong kagalakan. At kami po, Panginoon, ay ganun din. Dahil po, naalala namin sa mahabang panahon, di kami nagkakasama-sama ng mga kapatiran. Pero sa diwa, sa damdamin, nagkakaisa po kami
may mga pagkakataon po sa social media, nagkakakumustahan, nagpapanalanginan. Yung pong mga clusters namin ay aktibo po sa mga online na mga fellowships and Bible study and prayer at iba't ibang kaparaanan. Salamat po, Panginoon Diyos, we say still worship you in spirit and in truth. At meron nga pong dahilan na kami magsasaya sa panalanginan na ginagawa po dahil sa likod po noon, meron kaming pagkilala at paghahayag ng mga gawa po ninyo na pambihira sa aming mga karanasan, sa aming mga kalagayan. Sabi nga po namin, Panginoon, mayroong mga pagkakataon para kami mga batang maliliit na ginugusto namin mayroong mga sorpresa, pasalubong ang aming mga magulang kung galing man sila sa labas. Higit pa po kayo, aming Ama sa langit. Maraming pagkakataon po, especially sa gitna po ng pandemyang ito, you surprise us. Samantalang kayo, hindi namin masurpresa. Ibig sabihin po, alam na po ninyo lahat ng mga bagay at kung kayo po'y magkaloob sa amin, hindi lang ayon sa aming hinihingi o nakikitang kailangan namin, kundi yung kayo po, pagka tinitingnan nyo kami, you know what is best for your people and you give it generously with smile on your face. Naku, Panginoon, salamat po. At yan ay napapatunayan po namin sa pamilya po namin, Panginoon. Kaya ito pong mga ginagawa po ninyo, ito pong mga pagbaba na nga po ng mga kaso ng COVID-19, ito pong mga parang may excitement ang puso ng mga kababayan namin, siguro kasama na rin po kami, para makalabas, Panginoon. Pero with caution. With caution. Nandun pa rin po ang pag-iingat namin. Nandun pa rin po ang pagsunod namin sa mga health protocols. Dahil po, nandun pa rin ang COVID-19. Ayaw po namin, Panginoon, na maging biktima po kami o makabiktima pa kami ng iba. So Lord, sa likod po nito, nakikita namin ang inyong paggawa. Hindi nga po kayo tumutugot, Panginoon. Kaya sabi nyo, in the context ng worship, ng pagkaugnay sa iyo bilang personal naming Panginoon at tagapagligtas by virtue of our faith in the Lord Jesus Christ, sabi nyo, meron kayong sinisimulang magandang bagay at ang kagandahan po ay tinitiyak ninyo na ito'y tatapusin nyo. Anything that sisimulan nyo sa aming mga buhay at karanasan, tiyakan. Merong katapusan, meron pong hangganan. At yun po, Panginoon, dahil po sa inyong kapangyarihan, dahil po sa inyong kadakilaan, yung bang walang pwedeng makagawa ng mga ganong bagay, kamangha-mangha, liban sa inyo. Kaya kami po'y nakikiayon kay Pablo sa kanyang panalangin na mayroon daw kagalakan sa kanyang puso para sa mga mananampalataya sa Filipos. In the same way, Lord, marami po kaming ipagpapasalamat talaga. Na-imagine po namin at siguro po'y talagang hindi na po magiging kakatwa o kaya ay paninibago sa amin. Pagka po nag face-to-face worship na po kami, meron pong iuukol na kahit saglit-saglit lang, kahit na 3-5 minuto, at limitadong magpapatotoo. Marami po kaming dapat na ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya, puspusin niyo po kami, Panginoon, ng kagalakan. Patuloy na magpanalanginan, maghayag ng yung pong malasakitan bilang mga kapatiran. At, Panginoon Diyos, katulad ng pagsambang ito, heeding your word, kami po, Panginoon, talagang mangyari po na mamolde ang aming isip, ang aming damdamin, tungo sa paggawa, pamuhay ng aming mga narinig, and
as the theme for the year states, echoing God's voice. Kung ano po yung marinig namin, Panginoon, mapahayag po namin sa iba sa paraan ng aming pagpapatutuo o kaya po naman pati na sa gawi at ugali sa aming katauhan na nagbibigay ng katibayan na meron nga pong gandang dulot ang pagpapahalaga sa inyong mga salita. With all this, Lord, nananangan pa rin po kami. Tumatayo pa rin po kami sa paninindigan. Kagalingan po mula sa inyo. Nananalangin po kami ng kalusugan po sa pisikal at sa kalooban, kaisipan, at siyempre po pati na doon sa spiritual na bahagi naming katauhan. Maraming salamat din po, makakaasa kami, anuman ang nakikita niyong kailangan namin, you will grant, O God. You will bless your people by families. At ganun din naman, kapanatagan, Panginoon, kapayapaan ng kalooban at ng kaisipan. Instead of worrying, instead of may stress kami, Lord, we look up not just on the cross, but on the empty tomb at pagkatapos po on heaven naming nanasain, pag-asa namin, Panginoon, titingnan. And of course, sa aming paglugo sa espiritual. Maraming salamat po. Ngayon, Panginoon, patuloy kaming mag-aalay ng pagsamba sa iyo, pamilya, kalugdan po ninyo, ikatuwa po ninyo, at lahat ng ito ay meron pa salamat na kahilingan, tangi sa pangalan po lamang, wala nang iba pa, pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Nasaan man po kayo ngayon, sa bahay, dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Binabati po namin kayo mapagpalang araw ng pagsamba sa umaga pong ito. Una, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po na pagbaba ng ating mga COVID-19 cases dito sa Pilipinas. At naibaba na din po yung ating alert level. Nasa alert level 2 po tayo. Pero with these developments, patuloy pa rin po tayong mag-ingat. Observe pa rin natin yung safety protocols like face mask. Sa ibang lugar, wala nang face shield eh. No? So face mask, physical distancing, hand washing, at patuloy na palakasin, pasiglahin ang atin pong katawan. Alam po niyo, nakaka-excite po ito dahil ibig sabihin po nito, nalalapit na din yun pong muli po nating pagkikita-kita physically sa ating face-to-face worship. Abangan po ninyo yung mga susunod po nating announcement patungkol po dito. And isa pa po, nais namin kayong anyayahan doon po sa pinaplano natin na Healthy Mind Series. Series po ito. At pasisimulan lamang po, ilo-launch natin sa November 28, that would be a Sunday, alas 7 po ng gabi, kung saan ay pag-uusapan po natin, webinar po ito, pag-uusapan po natin yung mental health at kung papaano ang church ay makaka-minister dito po sa area na ito. This will be via Zoom and Facebook Live. So, sa November 28 po yung pasimula, alas 7 ng gabi. Para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pag-uusapan natin ngayon, the Psalm 1 man. Ang lalaki, baka magalit yung mga babae, o yung tao na tinutukoy dun sa unang awit in Psalm 1. At babasahin po natin bilang text yung unang 3 talata po, verses 1 hanggang 3. May I invite you to please stand up para sa pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Psalm 1 verses 1 to 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season,
and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Nung i-check ko po ito sa Tagalog na Biblia, may title pa yung Tagalog Bible na aking nabasa. Ang title, Ang Tunay na Kagalakan. At ito po yung nakasaad. Sabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. At anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Ito pong awit na ito, the psalm started with the word blessed, blessed, mapalad. Gusto mo bang maging mapalad, kapatid? Who wants to be blessed? Taas yung kamay. Siguro na-imagine ko kung nandito kayo, malamang nakataas yung inyong mga kamay. Naalala ko po, there was a time na naging paborito ko sa nasubaybayan sa TV, yung program na Who Wants to Be a Millionaire? Alam niyo yan? And nag-e-enjoy ako, natutuwa akong makisabay dun po sa program na yon, makisagot. But I know deep inside, meron ding akong nakikita sa sarili kong, I also want to be a millionaire. I wanna be a millionaire. May kanta pa yan, di ba? So, sa mundong ito, parang yun yung basihan ng pagiging mapalad. So, merong standard ang mundo when it comes to being blessed. Halimbawa, having a happy marriage or a happy family. Mapalad daw po yun. Yung mga taong ganon, sa panahong ito na maraming broken marriages, mapalad yung merong maayos na pamilya. Isa pa yung pag sinabing blessed, yung meron kang sariling bahay at lupa, may kotse ka, o kaya naman merong kwento ka na paggising mo ay meron ng Lexus na nakaparada sa garahe mo na nakapangalan sa iyong rehistro. Alam niyo siguro yung kwento na, no? And then sabi yung ang pwedeng maging standard ng mapalad o blessed, yung meron kang successful career, o sabi nung iba yung nagagawa mo o nabibili mo yung anumang iyong magustuhan, yun daw yung success. However, what does Psalm 1 meant dun sa salita po na yon na blessed? Ang original word po na ginamit dito, yung word na esher, ay sabi, normally ang kahulugan nun, it is a state of happiness or satisfaction. Pero alam po niyo, when we talk about being blessed biblically, this is more than just being happy. It is more than just mere satisfaction. Being blessed is about a joy, a deep contentment that comes from the Lord Himself. Ano po ito? God-given. God-given blessing na hindi kayang ibigay ng mga bagay sa mundong ito. It is much richer, much deeper than just being happy or satisfied. Kung titingnan po natin yung ating text, yung Psalm chapter 1, yung sa verse 3, well, verse 3 describes what a blessed man looks like. Anong itsura? Ano yung description ng taong mapalad? Makikita natin yun sa verse 3. Sabi ng verse 3, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon at anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Mula po sa verse na ito, tingnan natin ano yung description ng taong mapalad. Una, a blessed person is like a planted tree. Katulad ng isang puno na nakatanim. Pansinin po yung sabi ng verse, a tree that is planted, nakatanim. Hindi po ito binunot o hindi nakatumba. It has been planted. Kumbaga yung buhay niya, merong stability, merong tibay kasi nga nakatanim siya at kung puno yung pag-uusapan natin at mai-relate din natin sa buhay ng isang tao, God has planted him
where He is. Ang Diyos yung naglagay sa kanya. Yun po yung taong mapalad. Yung alam niya na yung kalagayan niya kung saan siya naroroon, ang Diyos ang naglagay sa kanya doon. He is securely planted and it is God that planted him. Karamihan po sa mga tao ngayon, hindi ganon. Para silang naalala ko nung baha. Pagkang natatanaw ko sa likod ng aking bahay, yung ilog ng Marikina at yung maraming mga inaagos doon. Marami doon mga kahoy, mga bahay at kung ano-ano pa. They were being carried by the river. Marami sa atin, we were being carried by the river of life. Yung ilog ng buhay, kung saan tayo dinadalan to kung saan-saan, ibinabangga, pinaiikot, inilulubog, at kung saan dalhin, being tossed up and down everywhere. Marami pong ganon. Walang stability. They are never able to take roots and plant themselves into something steady. Pero hindi po ganon yung taong mapalad. Yung taong mapalad, nakatanim. Steady. It planted by God. Pangalawa, sabi doon, a blessed person is like a tree planted by streams of water. Hindi lang siya nakatanim, he's not just planted, but he is planted in a place where he will never lack the things that he needs. Hindi siya kukulangin. Imagine, yung puno nakatanim sa tabi ng batisan, sa tabi ng ilog, kung saan hindi siya kukulangin ng tubig, of course, dahil nasa tabing ilog siya, and a tree needs water. And then, yung kanyang kinatataniman, sabi ng mga nag-aaral, yung mga agriculturist, sabi nila, ang isa daw na source ng matabang lupa, yung lupa sa tabi ng ilog. Maliban na lang kung yung ilog na yan ay stagnant. Pero kung flowing water yan, ay very, very rich daw po yung lupa niyan. Kung saan yung mga nutrients na kailangan niya ay laging naroroon. So, a blessed person is like a tree planted by streams of water kung saan hindi siya magkukulang ng kahit anong kailangan niya. Ang katulad niya po ay yung tupa. Like a sheep with the Lord as his shepherd. He has constant supply of everything that he needs. Diba sabi nung Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos o si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang sabi ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Pangatlo, a blessed person is like a tree planted by streams of water and yields its fruits in season and whose leaf does not wither. Yun pong taong mapalad, very productive po yan. Productive yan. And he will bless other people. Sabi nung verse, he will deliver what is expected of him. Pag panahon ng pagbunga, may bunga siya. Pag panahon ng tag-init, merong mga dahon na pwedeng magbigay ng lilim. Kapaki-pakinabang ang taong pinagpala at hindi sinasarili yung pagpapala. And finally, sabi nung verse 3, a blessed person prospers in whatever he does. Matagumpay sa kahit anong gawin niya. Alam po ninyo, sa iba, yun lang yung gusto lang marinig. Whatever he does, prospers. Ano mang gawin, magtatagumpay. And may ibang mga tao na kaya lamang nakikinig, kaya lamang sumusunod, kaya lamang dumadalo sa mga pagtitipon, gawain ng church, ay dahil sa pag-asang magiging matagumpay sila at yung kanilang buhay, maaabot lang yung kanilang mga pangarap at magiging maligaya sila. Kiniklaim lang yon. Napakaganda po ng description ng taong mapalad. Pero ito ngayon yung tanong. Paano ba maging blessed? Paano ba magiging mapalad? Nako, sa social media, no, sa Facebook, minsan makikita ako yung mga dumadaan siyempre sa aking timeline. Meron dong magsasabi, i-post mo lang ito. Pagpapalain ka na. Diba? Yung mga memes na nandun. Share this and you will be blessed. O kaya mag-comment ka ng amen. Pagpapalain ka. Nako, wag po kayong maniwala. Hindi po totoo yun. Yung iba, nako, ngayon, November na, no? Next month, December na.
Sabi nung iba, nako, makompleto mo lang yung simbang gabi. Naniniwala pa ba kayo doon? No? O sabi nung iba, ay magpakasipag ka lang sa pag-attend sa church. No? Lagi ka lang attend sa online service, magbigay ka, mag-donate ka sa church, pagpapalain ka. Mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano kayo pagpapalain. Oh, did I get your attention? Ituturo ko sa inyo. Handa na ba kayo? Dito po sa awit na ito, Psalm 1, meron pong dalawang bagay na itinuturo kung papaano pagpapalain ng isang tao. Dalawang bagay. At pagpapalain tayo. Ang una, makikita natin doon, yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Things to avoid. Pangalawa, yung mga bagay na dapat gawin. Things to do. Unahin natin. Yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Things to avoid. Tingnan natin yung verse 1. Sabi ng verse 1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Tatlong bagay po yun, yung hindi dapat gawin. Kaya sabi, blessed is the man who does not. Diba? Kung gusto mong pagpalain, wag na wag mong gagawin itong tatlong ito. Una, do not walk in the counsel of the wicked. Anong ibig sabihin nun? Ito daw pong taong mapalad o para pagpalain itong tao, huwag kang makikinig dun sa mga payo ng mga masasama, the wicked, those who do not know God, and those who give worldly advices. Yung mga ipinapayo ng sanlibutan kasi, kaya yun yung ipinapayo nila dahil yun na yung naging panuntunan. Ano ba yung mga payo nila? Normally, ito, the end justifies the means. Ganyan sila magpayo. Wala nang pakialam kung paano mo gagawin. Importante magawa mo. Simulan natin sa pag-aaral pa lang. Okay lang mangopya. Okay lang mandaya. Okay lang mangodiko. Basta pumasa ka. The end justifies the means. Sabi, if you want to be blessed, do not walk in their counsel. Huwag kang makikinig sa mga payo na yan. Pagsikapan mo, paghirapan mo. Siguraduhin mong hindi ka lang papasa, siguraduhin mong may natutunan ka. Ano pa yung mga payo nila? Okay lang mandaya, basta manalo. Hindi po election yung sinasabi ko dito. Sports. Pero, pwede na rin sa eleksyon. Kasi parang tanggap na nung iba na ganyan talaga kinakailangan mandaya. Bibigyang diin ko po sa inyo. Yung ganyang katwiran, yun po yung tinatawag na counsel of the wicked. Yung payo ng mga masasama. Pagpili mo ng kandidato, okay lang kahit magnanakaw, ang mahalaga mayroong proyekto. Hindi po ganoon. Huwag po tayong makikinig dun sa payo ng mga masasama na yun. Tingnan natin kung ano yung tama. The end will not justify the means. God wants everything done properly, according to His ways. So wag po tayong makinig dun sa mga payo na yan ng mga makasanlibutan of the wicked. Second, sabi, do not stand in the way of the sinners. Ulitin ko ha. Do not walk in the counsel of the wicked so that you will be blessed. Do not stand in the way of the sinner so that you will be blessed. First, kasi nangyayari, una, nakikinig ka sa counsel. Pangalawa, you stand in their way na. Pag sinabing you stand in their way, sumasama ka na. You take their counsel and then you begin to defend. I-defend mo na yung kanilang mga prinsipyo, yung mga itinuturo nila. Halimbawa, sabihin mo, alam ko naman na yung abortion, masama yan. Alam ko naman na yung extramarital affair, masama yan. Alam ko na yung premarital sex hindi naman accepted sa Biblia, pero tanggap ng society, tanggap ng lipunan. Kaya marami professing Christians pero sumasabay na kung ano na yung sistema ng pamumuhay ng mga taong wala kay Kristo. Gano'n na rin yung buhay nila. They were standing in the way of the sinners. Ang idea po kasi niyan ganito. Hindi tayo dapat mamuhay katulad ng buhay nila. It is not that
wala tayong association o pakikisama sa kanila, nakakasama natin sila, pwedeng kapitbahay natin sila, kasama sa trabaho, pero dapat wala tayong participation dun sa ginagawa nila. We may live and work with sinners, but we will not live and work like sinners. We will live differently than those who live in sin. Na-post ko nga ito one time, napulot ko rin lang sa social media. Sabi doon, it is not bad to have non-Christian friends. Ulitin ko, it is not bad to have non-Christian friends, but it is bad to be un-Christian around them. Do not go with the flow. Do not go with the flow. Hindi po tayo magiging ilaw ng sanlibutan kung yung kulay ng buhay natin ay kadiliman na rin katulad ng kulay ng buhay nila. Pangatlo, sabi doon, do not sit in the seat of the mockers. Do not sit in the seat. Huwag kang umupo sa upuan ng mga manlilibak. Pag sinabing mockers in Tagalog, manunuya, manlilibak, manunudyo. Sa simpleng salita, itong mga manunuya, manunudyo, o manlilibak, ito po yung mga nang-aasar sa pananalita. Sabi, huwag kang uupo sa upuan ng mga nanunudyo. Ibig sabihin, huwag mo silang gagayahin. Huwag mong gagawin yung ginagawa nila. They are mocking. Mga kapatid, sa panahong ito na umiinit ang politika, na masyadong madumi dahil sa batuhan ng putik ng mga kandidato, at minsan nga mas matindi pa yung ginagawa ng mga supporters, minsan, hindi mo na makilala kung sino ang Christian at kung sino ang hindi Christians pag titingnan natin kung paano sila nagsisiraan at nagbabatuhan ng putik. Nagtatawagan ng bobo, pathetic. Nakikiusap po ako. At sana po ay pakinggan ninyo itong aking pakiusap sa panahong ito ng eleksyon. Una, pumili po tayo ng kandidatong iboboto natin at dapat ay nagagabayan tayo ng salita ng Diyos sa ating pagpili. Dapat tingnan natin yung karakter ng taong ating iboboto. Tingnan natin yung kanyang abilities, yung kanyang kakayahan. At tingnan natin yung kanyang plataforma, kung ano yung ipepresent niya na kanyang gagawin. Yun yung paraan ng pagpili. Now, kung merong ibang mga tao na yung pananaw nila ay iba kumpara sa atin at ibang kandidato yung kanilang iboboto, makikiusap po ako. Ipanalangin natin sila. Kung kumbinsido tayo na mali yung kanilang, kung mali yung kanilang choice, pwedeng, baka naman ang iniisip ng iba, ikaw yung mali, pero manalangin ka. Subukang magpaliwanag. Pero huwag sanang hahantong sa panunuya o pagiging mockers. Yung English Standard Version, yung ESV, itinranslate yung word na ito as scoffers. At it could refer to those people who scoffs at the things of God. Para sa mga taong ito, nothing is sacred. They fear no judgment and there is no consequences to their actions. Yun yung tinutukoy ni Paul nung sulatan niya si Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sabi, it is pretty good picture of a scoffer. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy. Yan yung katangian ng mga manunuya. Lovers of themselves. Sila lang yung magaling. Sila lang yung tama. Covetous, boasters, mayabang, proud, blasphemers, naninira, disobedient to parents, unthankful, unholy. And alam po niyo, to summarize this point, tatlong bagay, sabi, yung huwag dapat gawin para tayo pagpalain. Those who listen to the counsel of the wicked, those who stand in the way of the sinners, and those who sit at the seat of mockers. According dito sa verse na ito, they will not be blessed. Hindi pagpapalain. So, sa second part naman, ay sabi ko nga sa inyo, tuturo ko sa inyo yung sikreto, paano pagpapalain. Una, yun yung mga huwag gawin.
Second point, mga bagay na dapat gawin, things to do. Makita naman natin yon sa verse 2. Sabi ng verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Sa Tagalog, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Alam po niyo itong verse 2, ang sabi niya, yung delight nung taong pinagpala. Napakahalaga itong word na to na delight. Ito daw pong delight, pwede itong i-translate na desire. Desire. Sabi, itong taong ito, yung desire niya. Pag sinabing desire, yung ginugusto niya, yung ninanasa niya. Sabi, itong taong ito na pinagpapala, yung desire niya, yung hunger niya is the Word of God. Yung tipong, halimbawa, anong oras na ba? Anong gusto mong kainin mamaya? Yung tipong gano'n na, ito yung desire ko, ito yung gusto ko. Ang salita ng Diyos. Or, yung delight, hindi lang siya ina-translate na desire, pwede rin gamitin yung word na pleasure. Yung taong ito, yung pleasure niya, yung kasiyahan niya. Think of that. Itong taong ito, kinukuha niya yung kanyang pleasure, yung kanyang kasiyahan sa pag-aaral from reading and studying the Bible. So, the man described here, yun yung passion niya, di ba? Yung hindi maipaliwanag yung kanyang joy, yung kanyang kasiyahan, pagka siya'y nagbabasa at nauunawaan niya at isinasagawa niya yung salita ng Diyos na kanyang napag-aaralan. Kapatid, naging question ko na rin ito previously. What are you truly passionate about? Ano ba talaga yung passion mo? What gets you excited? Excited ka ba sa salita ng Diyos? Oh, tamad ka na at bore ka na. When was the last time na kayo ng mga kaibigan mo ay nag-uusap-usap tungkol sa gospel? At hindi yung ang pinag-uusapan nyo ay yung nangyari sa basketball o yung games kung anong level ka na o yung palabas. Are you excited with the Word of God? Sabi nung Psalm 1, di ba? Yung delight niya, yung desire niya, yung pleasure niya, yung excitement niya, yung passion niya is the Word of God. At sabi pa dito, He meditates, binubulay-bulay niya. Ang idea po nung meditation is that this man keeps talking over and thinking over the Word of God. Baga, lagi niyang kino-quote, lagi niyang nire-recite, at lagi niyang iniisip-isip. Anong huling verse na naglalaro sa isip mo, kapatid? Ano ba yung devotion mo? Nare-recall mo pa ba? Una ko palang tanong dapat, nag-devotion ka ba? Excited ka ba ron o kinatatamaran mo? And you know, when you are excited about the Bible and you meditate about it day and night, let me tell you this. The book, this Bible, will lead you to Jesus Christ. To develop a deep, intimate, growing relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Diyan ka ililid ng iyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating Panginoon. Jesus Christ, who is our blessed hope and our only hope, especially in this time of pandemic. Sabi nila, endemic na nga lang daw to. Pero kahit ano pang sabihin, Jesus Christ is our hope. Tandaan po natin, our hope is not in the vaccine. Although, ine-encourage namin kayo na magpa-vaccinate. Pero hindi po doon yung pag-asa natin because yung vaccine is just God's gift or blessing so that we could fight the virus. Our hope is not in the next president. It is not in your candidate. Our hope is in the Lord Jesus Christ, who is our ultimate blessing. Now, going back to the theme
yung tema nitong awit na ito. The Psalm 1 man or the blessed man. Alam po ninyo, ngayon ko bibigyang diin. Being blessed is more than just being happy or successful or wealthy or healthy. Hindi po yun lang yung basihan ng pagiging blessed. Being blessed is far more than just being physically and materially provided for. Why? Because these physical things, material things are all just temporary. Pansamantala. They can be taken away just like what happened to Job, where everything that he enjoys disappeared in just one day. Pwedeng mawala lahat ng yan. But if you trust in the Lord Jesus Christ, in His life, death, and resurrection, you have everything. A deep, growing, and intimate relationship with our Lord Jesus Christ, that is our ultimate blessing. Sabi ng Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 8. Ito yung blessing natin sa Panginoon. Sabi, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before creation. Tingnan natin mga blessings natin. He chose us. Pinili niya tayo in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us. Itinalaga niya na tayo to be adopted as His sons. Inako tayo bilang mga anak niya through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. In Him, sa pamamagitan ni Kristo, we have redemption. Meron tayong katubusan, tinubos tayo. We have redemption through His blood. The forgiveness of our sins, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan in accordance with the riches of God's grace that He lavishes on us with wisdom and understanding. Yun po yung biyaya ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kay Kristo lang, si Jesus lang, ang siyang pinakadakilang biyaya, our greatest blessing, our Lord Jesus Christ. In conclusion, everybody wants to be happy. Everybody wants to be blessed. The problem is, only few wants to be godly. Sabi ng Mark chapter 8 verse 36, what good is it for a man to gain the whole world? Anong pakinabang nun? Maging blessed ka man in this world materially, yet forfeit his own soul. Alam po ninyo, merely wanting to be happy, merely wanting to be blessed, it will not result in being happy or blessed. Only those who are willing to be the kind of man described in Psalm 1. Yun lamang po na gagayahin yung halimbawa nung tao na dinedescribe dun sa unang awit. Only those people will ever know and will ever experience the blessed life that is described in Psalm 1. Not walking in the counsel of the wicked, or standing in the way of sinners, or sitting in the seat of mockers, but delighting in the Word of God, meditating on it day and night, having a deep, intimate, growing relationship with the Lord Jesus Christ. That is the blessed man. Yan ang taong pinagpala. Gusto mo bang pagpalain, kapatid?
Yun ang sikreto. Let us pray. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo pong patuloy na pangungusap sa amin sa gitna ng panahong ito. Punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kalituhan, punong-puno ng iba't ibang mga bagay na kumukuha ng amin pong mga atensyon. Lord, salamat. Tinatawag nyo kami. May plano kayo sa buhay namin. Gusto nyong pagpalain kami hindi lang ng mga material na mga bagay na to, but more than this. To have a deep, growing, intimate relationship with our Lord Jesus Christ, who is our ultimate blessing, who have given us the spiritual blessings in the heavenly realms. Panginoon, patuloy kayong mangusap sa amin. Antigin po ninyo ang aming puso, ang aming mga isip. Magabayan po kami ng inyong mga salita. Ilagay po ninyo sa puso namin yung passion, yung heart for your word. At ituro sa amin kung ano yung mga bagay na dapat naming iwasan. Lord, thank you for the opportunity to worship you. Thank you for your word. And as we have learned from your word, we seek your blessings. Your blessing for your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service on. Now disciples later desire. Quality living and abundant blessing. From indifference, full of hope, of love and of faith. God, oh my God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter